Let's pray. Lord, salamat pong muli sa oras na ito na bagamat masama ang panahon, kami po ay muli magkakasama tonight, mag-aaral ninyo po mga salita. Dalayan ko, Father God, yung malayang pagkilos sa mga na Espiritu sa aming kalagitnaan, maging tagapagturo ka namin, Panginoon, at yung bawat salita na amin pong mapapakinggan, mga salita na nagagaling sa inyo, na magiging kalakasan po namin, Lord God, magiging encouragement po namin, Panginoon, sa mga oras na nanghihina kami, napapagod kami, Lord God, marami kami makatanungan. Dalahin ko, Lord Jesus Christ, na patuloy nga na mangusap ka sa amin, Lord, individually, personally, O Father God, sa inyo po mga salita. We honor you, Lord. We glorify you. In Jesus' name I pray. Amen. Ang ating pong topic 228, God is merciful. So ito rin po yung pinreach ko kahapon pero I'll be simplifying yung mensahe kasi limited lang po yung time natin. Yung mga text na gagamitin po natin tonight ay from the book of Psalm chapter 103 verses 8 to 18, Lamentations chapter 3 verses 22 to 23, and Psalm chapter 40 verses 11 to 16 with emphasis on the verse Psalm 103 verse 8. Sabi dito ng salita ng Diyos, "The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love." Sa Tagalog sulat po ito ni David. Sabi niya dito, si Yahweh ay mahabagit mapagmahal. Hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Yan, lagi po nating tatandaan, ito yung katangian ng Lord nating pinaglilingkuran. Siya po ay merciful God, loving God. Hindi po siya madaling magalit. Katulad natin, di ba, minsan irritable tayo, madali tayong mainis, pero ang Lord, hindi magagalitin. At ang Lord, pag nagmahal, wagas. Di ba? Kasi tayong tao, minsan, conditional yung paraan ng pagmamahal natin, transactional. Kapag mahal mo ko, mahal kita, magmamahalan tayo, di ba? Pero ang Lord, kahit na minsan nagiging pasaway tayo, tumatalikod tayo sa Kanya, nawawalan tayo ng oras, ng panahon sa Kanya, nananatili pa rin yung wagas na pag-ibig ng Lord sa bawat isa po sa atin. Yung Lamentations chapter 3 verses 22 to 23, this is one of the favorite verse din po natin, di ba? The steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning, great is thy faithfulness. May ganong awitin, di ba? Because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Kaya dakila ang ating Panginoon. Sariwa everyday yung kanyang mercy, yung kanyang love sa bawat isa po sa atin. Kaya nga si David, even when he cried for help and deliverance, tinugon siya ng Lord. Yung kanya pong cry for mercy and deliverance, sinabi niya po yun sa Book of Psalm chapter 40, verses 11 to 16. Church, kung titingnan natin yung mundo ngayon, 'di ba? Madalas nating marinig yung salitang justice at judgment. So ngayon nakikita natin 'yan, may bagyo, 'di ba? Bahang-baha na naman ngayon sa Metro Manila, hindi lang sa Metro Manila, even sa mga provinces, 'di ba? And then iniisip natin kasalanan nun sa flood control project dahil sa graft and corruption. So 'di ba, we're asking for justice. Nasaan yung hustisya na dapat yung mga kurakot, dapat sila po ay makulong at dapat yung pondo ng bayan ay magamit talaga po natin. Amen. Pero ang puso ng Diyos hindi lang hustisya. Buti ng Diyos, no, ito ay awat habag. 'Di ba? Kasi kung titingnan mo, ang karapat dapat talaga sa ating mga makasalanan, sa atin ng mga hindi siya tinanggap na Panginoon tagapagligtas, sa atin na paulit-ulit na nagkakamali, nagkakasala, 'di ba impyerno, walang hanggang kaparusahan. Pero nahabag ang Lord sa atin. Kaya nga binigay niya yung kanyang nag-iisang anak, 'di ba si Jesus. Kaya nga sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever who believes in Him shall not perish, but will have eternal life." Dahil po sa kabutihan ng Diyos, sa awa niya sa atin, sa pagmamahal niya po sa atin, nagkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Deserve natin yung wrath ng Lord, yung galit ng Panginoon, yung parusa ng Lord, pero hindi yun ang ating tinanggap mula sa Lord. Kaya ang ginagawa lang natin, di ba, naniniwala tayo sa Kanya, nananampalataya tayo. Kaya tonight, we're more than 20 people. I'm sure tuwang-tuwa ang Lord na bagamat masama ang panahon, maaring busy ka, yung iba nga nasa labas, iba kumakain pa sila, nasa biyahe. Pero pinili natin
na magbigay ng oras ng panahon sa Panginoon. Tandaan mo kapatid, kung wala ang habag ng Diyos, wala tayong pag-asa. Mercy means God withholds the punishment we deserve and instead gives us kindness we don't deserve. Di ba yung sabi ko kanina, ang deserve natin, kaparusahan. Pero ang binigay pa rin sa atin ng Lord, yung kanyang kabutihan na hindi man tayo deserving, hindi tayo karapat-dapat, pero binigay sa atin ng Lord. Imagine, napakabuti ng Lord. Kaya tandaan mo, wag ka dapat mawalan ng pag-asa. Habang buhay may pag-asa. Kaya nga minsan kapag may mga nakakausap ako, naglo-lose hope. Yan, iniisip niya, gusto niya na magpakamatay and so on. Dapat hindi tayo nawawalan ng pag-asa kasi napakabuti ng ating Diyos. Yes, may mga problema tayong kinakaharap, may mga pinagdadaanan tayong kinakaharap, pero ang dapat nating gawin, lumapit sa Panginoon. Amen? Kasi ang Lord ang magbibigay sa atin ng kapayapaan ng puso. Siya magbibigay sa atin ng kaligayahan and even the solutions na hindi natin mafathom, hindi natin maisip. Pero yung Lord pa rin ang magbibigay sa atin ng solution. Di ba nakalagay yun sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13? Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Di ba? Tapat ang Diyos. Hindi kanya bibigyan ng pagsubok ng higit sa iyo makakaya. Bagkus pagdating ng pagsubok, bibigyan kanya ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Amen. Napakabuti ng Lord. Sa New Covenant, sa panahon natin ngayon, church, ang habag ng Diyos ay ipinakita sa pamamagitan ni Kristo. 'Di ba? Hindi niya tayo pinarusahan ayon sa ating kasalanan. Kasi lahat tayo makasalanan, 'di ba? Sabi yan ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of God's glorious standard. Pero sabi doon, bagamat tayo ay makasalanan, binigyan tayo ng kaligtasan at ng bagong buhay ng Panginoon. Hindi lang tayo pinatawad ng Lord sa ating mga kasalanan, past, present, and even future sins. Bagkos binigyan pa tayo ng eternal life, buhay na walang hanggan. Kaya hindi dapat tayo naniniwala sa YOLO. Alam mo, yung you only live once daw, na dito daw sa mundo, magpakasasa ka na, gawin mo nang dapat mong gawin kasi wala daw life after death. Hindi po yung totoo. Kasi meron pong buhay na walang hanggan. Pero dalawa lang ang pupuntahan ng tao, either langit kung tinanggap mo si Jesus Christ na Lord and Savior ng buhay mo, or impyerno kung hindi mo siya tinanggap. Kasi wala pong purgatory sa Biblia. Yung ating pong binasa, yung sa Psalm and Lamentations po, doon makikita natin na mercy is covenantal and it renews daily, always available to us, fresh every morning. 'Di ba? And personal deliverance. Pag sinabing personal deliverance, yung kahabagan ng Lord, yung pag-ibig ng Diyos, hindi lang po yun applicable sa mga biblical characters, sa mga pastors, mga workers, sa bawat isa po sa atin. Available po yung mercy ng Lord. Kailangan lang natin siyang tanggapin na nanggagaling sa Lord. Yung Psalm 103 verses 8 to 18, it was written by David. Dito na-reflect yung Israel's covenant experience. Sabi ko nga, hermeneutically, mercy here is covenantal. The Lord God remembers His promises and treats His people with compassion despite their failures. Kasi yung pangako ng Lord, nangako siya sa Israel, 'di ba, na pagpapalain ng Israel. So kahit na yung Israel paulit-ulit na nagkakamali, nagkakasala, gagawin nila, sasamba sa Panginoon, and then tatalikod sa Panginoon, gagawa na naman ng masama, sasamba na naman sa mga Diyos-Diyosan, then magre-repent, tatanggapin na naman ng Lord, and then babalik na naman sila sa kanilang ginagawang kasalanan. Parang katulad din nating tao, 'di ba? Tayo din ganoon eh. So minsan tinatamad tayong makinig ng Bible study, ayaw natin mag-church, 'di ba? Minsan ayaw natin magbigay ng oras sa Panginoon, pero minsan lumalapit naman tayo kay Lord. Dito makikita natin that the Lord God is true to His promises. Hindi kasi siya katulad nating tao, di ba? Tayo pag nangako, napapako. Pero ang Lord, kapag nangako, totoo yun. Amen? Hindi po siya maapektuhan na nangyayari sa atin. Di ba? Andun pa rin yung compassion ng Lord. Yung pag-ibig ng Diyos, yung habag niya sa atin, kahit na tayo paulit-ulit na nagiging pasaway. Yung Lamentations 3 naman, 22 to 23, dito ito po ay sinulat ni Prophet Jeremiah. Yan, nakita niya dito yung destruction ng Jerusalem. He declared that God's mercy
is the reason kung bakit hindi pa rin nakukonsume yung Israel. 'Di ba? Hindi pa rin totally nababanish yung Israel dahil nga sa habag ng Diyos. That even in judgment, the mercy of the Lord still shines. Yan, yung Psalm 40 verses 11 to 16 naman, dito si David naglamen siya talaga kasi matindi ang pinagdaanan niya, 'di ba? Ang nangyari kasi dito, 'di ba, namatay yung kanyang anak, yan, namatay yung kanyang anak with Bathsheba at bunga kasi ng kanilang pagkakasala kasi nag-commit siya ng adultery. Then pinapatay niya si Urias, yung asawa talaga ni Bathsheba, para makuha niya lang si Bathsheba. Sama rin naman ni David, no? Pero dito, humingi siya ng kapatawaran sa Panginoon at nakasumpong siya ng kapatawaran. So makikita natin that mercy is relational and personal. The Lord God rescues His people from sin and even from enemies. So lagi lang tayong babalik sa Lord. In the new covenant of grace, mercy is not just covenantal. Mercy is fully revealed in Christ's sacrifice. It is Christ Himself. Sabi nga ng Hebrews 8:12, "For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more, sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan." Ganda, no? It's a reminder to us na kahit na palang piling natin ang dumi-dumi mo, makasalanan ka, hindi ka karapat-dapat, hindi ka dapat lumapit sa Panginoon. Pero ang sinasabi ng Lord, pinatawad na tayo sa ating makasalanan at kinalimutan niya yung ating mga kasamaan. Hindi niya nire-record, hindi natin katulad na tao. 'Di ba tayo minsan, minomonitor natin. Kapag kota ka na, I've had enough, di na kita papatawarin, 'di ba? Ibo-block na kita sa Facebook, 'di ba? Pero ang Lord laging forgiving to us at kinakalimutan niya yung mga ginagawa natin pagkakamali. Kailangan lang na patuloy tayong lumalapit sa Kanya. God's mercy sustains, renews, and delivers His people. Ang mensahe po nung ating pag-aaral tonight ay ito po. Because God is merciful, He withholds punishment and instead gives undeserved kindness to pardon faults and help His people. We can confidently trust Him that He saves and delivers us from ourselves and our sins. Dahil daw ang Diyos ay mahabagin, anong ginagawa niya? Pinipigilan niya ang nararapat na parusa. Andun yung holy restraint ng Lord sa atin. Kasi pwede naman niya talaga tayong parusahan, 'di ba? Pero pinipigilan niya yon. At sa halip, anong binibigay niya? Nagbibigay siya ng hindi karapat-dapat na kabutihan. Kasi naman talaga tayo deserving. Lahat tayo po ay makasalanan upang patawarin ang ating mga pagkukulang at tulungan ang kanyang bayan. Maari tayong magtiwala ng buong kumpiyansa na siya ay nagliligtas at nag-aalis sa atin mula sa ating sarili at sa ating mga kasalanan. Tatlong bagay ang gusto ko pong iwanan sa atin tonight. Number one, mercy withholds judgment. 'Di ba? Israel deserved punishment. Yet the Lord God remembered His covenant. Israel deserved wrath. Deserve nila yung galit ng Diyos kasi paulit-ulit silang tumatalikod sa Lord pero nagpigil ang Lord. The Lord God restrained. Kung titingnan natin, dapat lang na tayo ay parusahan. 'Di ba? Kasi nga makasalanan tayong lahat. Pero dahil sa habag ng Diyos, hindi niya ibinuhos ang galit na nararapat para sa atin. Dapat parusahan tayo. Yun yung deserve natin. Kung gusto mo ng justice, gusto mo ng hustisya, yun yung deserve natin. Pero dahil sa habag ng Diyos, anong ginawa na? Pinili niya pa rin na magpatawad. Katulad nung thief on the cross, 'di ba? Kilala natin 'yon, yung sa Luke 23 verses 42 to 43. Kahit sa huling sandali, nakatanggap siya ng mercy. So mercy is God's holy restraint. Sabi ng Psalm 103 verses 8 to 18, si Yahweh ay mahabagit mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Banayad nga akong magalit, hindi siya nagtatanim. 'Di ba? Minsan tayo gano'n, nagtatanim tayo ng sama ng loob. Yaong taglay ng galit, hindi na kinikimkim. Di katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa, hindi tayo sinisingil, bagamat tayo may sala. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano daw kalayo ang langit sa lupa, ganoon kalawak yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya
inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kaya dapat naniniwala ka na pinatawad ka na ng Lord. Ang tingin na sa'yo ng Panginoon ay matuwid, banal na dahil sa ating pananampalataya kay Jesus. Kung paano nahahabag ang Ama sa anak niya, gayon siya nahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ang ating kahantungan. Kasi 'di ba, meron tayong katawan, pero alam natin na immortal tayo, meron tayong soul and spirit. 'Yun yung pupunta sa ating Panginoon. Ang buhay ng mga tao ay parang damo ang katulad, totoo, sa parang ay lumalago, na katulad ay bulaklak, nawawala at nalalagas kapag ito'y nahanginan, nawawala na nga ito at hindi na mamamasdan. Ngunit ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na walang hanggan. Sa sino man na sa kanya may takot at pagmamahal, ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. At ang magtatamo nito'y ang tapat sa kasunduan at tapat na sumusunod sa bigay na kautosan. Amen. Tayo po yung magtatamo nun. Tayo na tapat sa Panginoon, tayo na sumusunod sa Kanya, tayo na pinipili natin na we decide also to worship God, to honor God, and be faithful to God. 'Di ba katulad nitong lalaking ito na kasama ni Jesus Christ sa cross, yung thief on the cross, sa Luke 23:43, anong sabi ng Lord sa kanya? Today shall thou with me in paradise. So nakatagpo siya ng kahabagan sa Panginoon na hindi man siya karapat-dapat. 'Di ba? Pero nung tinanggap niya si Lord, sinabi ng Lord, right there and there, isasama kita sa paradise. Point number two, mercy renews daily. Yan, natandaan mo, laging fresh ang mercy ng Lord. Di ba si Jeremiah saw destruction yet he proclaimed hope. Bawat umaga, tandaan mo, may bagong habag ang Diyos. Hindi nauubos, hindi nagtatapos. Imagine waking up after failure that the Lord God whispers, my mercy is new today. Yung halimbawa, naging pasaway ka nung kahapon, pero pagising mo, sasabihin pa rin sa'yo ng Lord, ang habag ko ay fresh uli ngayon, is new today. Mahal kita, 'di ba? Ganun po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Pag-ibig mo, Yahweh, hindi nang mamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa. Bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Lagi mo nga alalahanin yan na kahit na nagiging pasaway ka, kahit na minsan nawawalan ka ng oras sa Panginoon, the mercy of the Lord is always new every morning. Point number three, mercy delivers personally. Diba si David, he cried for mercy. Then he was rescued by God. Ang habag ng Diyos ay hindi lang pangkalahatan, kundi personal. Siya ang tagapagligtas sa ating kasalanan at sa ating kahinaan. Di ba katulad ng woman caught in adultery sa John chapter 8? Di ba si Mary Magdalene nahuli sa pangangalon niya? Pero nung sinabi ni Jesus Christ sa kanya, neither do I condemn you. So mercy delivers from shame. Ang deserve ng babaeng ito, batuhin hanggang mamatay kasi na sinasabi ng batas, kasi nahuli siya sa pangulo niya. Adulterous ang woman na ito, pero hindi punishment yung binigay ni Jesus, mercy, habag. And dineliver niya yung babaeng ito from shame. At alam natin yung nangyari, sumunod sa Panginoon si Mary Magdalene. Awit 40:11-16. Ito po ay panalangin ni David. Aking nalalamang hindi mo puputulin, Yahweh, ang iyong pagtingin sa akin. Wagas mong pag-ibig at iyong katapatan, mag-iingat sa akin magpakailanman. Ang Lord kasi hindi nagbabago ng pagtingin sa atin. Di ba tayo, kapag may mga tao na nakasakit sa atin, nagawan tayo ng masama, di ba, nagbabago yung pagtingin natin sa kanila. Kaya ang panalangin ni David, di ba, kasi sabi ni Lord, si David daw ay man's after God's own heart. Pinili ng Lord si David. Sabi niya, 'di ba, hindi raw puputulin ni Lord yung pagtingin sa kanya. Kay rami na nitong mga suliranin, sabi ni David, na sa karamihan hindi kayang bilang. Hindi ba ganun din tayo minsan kapag dramatic tayo kay Lord? Lord, ang dami naman pong problema kinakaharap. Sabi na, alipin ako ng pagkakasala. 'Di ba? Makasalanan din si David katulad natin. Na sa dami ako hindi na makakita. Higit pa daw ang dami sa buhok sa kanyang ulo. Kaya nasira na pati ang loob niya. Amen. Dramatic din. Parang katulad natin si David. Siguro inisip niya na wala na siyang pag-asa, di ba? Pero sabi niya, nawa ay kalugdan na ako'y tulungan. Di mo, ang ganda ng ginawa ni David. Lumapit siya kay Lord. Yahweh, ngayon na ako'y pakinggan. Nawa
Ang may hangad na ako'y patayin, bayaang malito't ganap na talunin kasi ang daming galit kay David that time. Yaong nagagalak sa suliranin ko, hiyain mo sila at bayaang malito. Silang nangungutya sa aki, bayaang manlumo ng labis. Diba minsan may mga nagpe-persecute sa atin kahit na minsan wala kang ginagawang masama nang hindi magtagumpay. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya at galak na walang kapantay. Bayaang sabing si Yahweh ay dakila ng nangaghahangad maligtas na kusa. Amen. So ang lesson dito, just like David, tao rin siya katulad natin, hindi tayo exempted sa mga problema sa buhay, pagsubok ng buhay, pagkakasala, pagkakamali, 'di ba? Pero pwede tayong bumalik at lumapit sa Panginoon. Yan, ang conclusion po natin tonight, God's mercy is covenantal, daily and personal. In Christ, mercy is not just an attribute. It is a gift we live in. It is our salvation. Ang habag ng Diyos ay tipan, araw-araw na bago at personal. Sa pamamagitan ni Kristo, ang habag ay hindi lamang katangian. Ito po ay kaloob na ating pinamumuhayan. Itong ating kaligtasan. So, paano ko siya ma-apply ngayon, Pastor? Number one, trust God's mercy when you fail. 'Di ba? Kasi hindi ko mapapromise sa'yo na hindi ka mabibigo. Lahat tayo, even ako, darating sa pagkakataon ng buhay natin, we will fail. Pero dapat, piliin mo pa rin na magtiwala sa habag ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos sa'yo. At pangalawa, kung ikaw nakatanggap ka ng habag, ng awa, ng pag-ibig ng Diyos, mag-extend ka rin ng mercy to others as recipients of grace. Nakatanggap ka ng biyaya, pinatawad ka ng Lord, so magpatawad ka rin. 'Di ba? Magpakita ka rin ng habag, ng awa sa ibang tao na nangangailangan ng habag ng awa mo. And then live with confidence that God's mercy renews every morning. Na kahit na nawawalan ka ng pag-asa, nawawalan ka ng gana, 'di ba? Tinatamad ka, tandaan mo the mercy of the Lord is new every morning. Dakila ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kung ang habag ng Diyos ay bago bawat umaga, ipamuhay natin ito sa pagpapatawad, sa ating pagtulong, at sa pagtitiwala kay Kristo. And let mercy be the mark of our lives. Lord Jesus, salamat po Panginoon na patuloy naming nakilala kayo, na kayo po ang Diyos na mahabagin, maawain. You are our merciful God. Salamat Lord na kahit na kami ipaulit-ulit na nagkakamali, nagkakasala, pero Lord, dakila ang inyong pag-ibig sa amin. Dakila ang inyong katapatan, ang inyong pong kahabagan sa amin, Lord. Kaya Lord, dalangin namin na hindi namin abusuhin ang inyong pong pag-ibig, Lord. Bagkos sa inyo rin pong biyaya, tulungan nyo kami na patuloy na makasunod sa inyong kalooban, Lord God. Katulad ng panalangin ni David sa mga bagay na aming dinadaing sa inyo, Lord. Lord, tugunin niyo po kami, Panginoon. Alam namin na mahal niyo pong bawat isa sa amin, Lord God, at may maganda ka pong plano sa bawat isa sa amin, Lord. We honor you, Lord God. We glorify you. In Jesus' name I pray. Amen.